Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Andito na naman po ako para magbigay na naman po ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay yung tungkol sa pagkasira po ng atay o kaya po yung tinatawag natin na liver cirrhosis. Kaya kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, click mo na po yung subscribe button at notification bell para maging updated ka po dito sa mga video kong gagawin. Maaari pong yung napanood nyo na kasing video ko dati ay konektado itong tatalakayin natin ngayon. O kaya naman po, itong tatalakayin natin ngayon ay magiging konektado sa mga darating pang panahon na maaari kong mai upload dito sa ating channel. Kaya po, panoorin mo po. Liver cirrhosis o yung pagkasira ng ating atay. Napakarami po na maaaring maging dahilan para po mangyari ang ganitong kondisyon. Hatiin po natin sa tatlo ang mga dahilan po niyan. Una po, kung may direkta talagang pong pagkapinsala o yung direct injury po doon sa ating atay. At maaari din po mangyari yung liver cirrhosis na yan kung meron po tayong mga tinatawag na vascular disease. Yung vascular disease po yan, yung anumang kondisyon na maaaring makapagdulot ng kakulangan ng supply ng dugo papunta po doon sa ating atay. At ang ikatlo naman pong mga uri ng dahilan, ito pong pagkakaroon po ng biliary tract disease. Pag sinabing biliary tract disease, meron po tayong problema o pinsala o karamdaman doon po sa dinadaanan ng ating bile po, yung apdo po natin. Dito po tayo sa direktang pagkakapinsala muna ng ating atay. So napakarami po yan. Maaari pong drug-induced o kaya yung alcohol. So isa pong example yan na maaaring maging dahilan po para masira po ang ating atay. Yung isa naman po ay yung tinatawag natin na autoimmune disorder. Yung autoimmune process, nagkakaroon ng autoimmune disease. Halimbawa po, yung sarili nating immune system, inaatake din po yung mga selula na nandoon po sa ating atay. At maaari naman pong dahil halimbawa sa mga viral, sa mga virus, mga infection. So, halimbawa, mga hepatitis B, hepatitis C, yan po mga example. So, ang isa naman po, yung pagkakaroon ng yung tinatawag natin na metabolic induced, metabolic disorder. So napakarami po niyan, hindi na po natin iisa-isahin. Total, matatalakay din naman natin to ng ng patsi-patsi sa mga darating pang i-upload natin. So pag sinabi pong metabolic induced, dahil po 'yan sa metabolismo na doon na nangyayari po sa ating katawan kung bakit maaaring mapinsala po yung ating atay. Halimbawa po, yung mga hemochromatosis, yung Wilson's disease, yung alpha-1 antitrypsin deficiency. So, napakarami po. Pero yung most common po, yung tinatawag po natin na non-alcoholic, yung fatty liver. So, halimbawa, kung ikaw ay may kondisyon na diabetes, diabetes type 2, type 1, or ano pa man, hyperlipidemia, napakataas ng mga taba doon sa ating katawan, yung halimbawa yung mga triglyceride, cholesterol, LDL, VLDL. So kung mga matataas yan, o kaya naman po yung obese ka, yung napakataba mo po, o kaya naman po meron ka halimbawang hypertension, yung alta presyon. So yan po yung mga maaaring dahilan na maaari natin direktang mapinsala na mismo yung atay. Doon naman po sa tinatawag na vascular disease, so magkakaroon po tayo ng problema na magdudulot ng kakulangan ng supply ng dugo papunta po doon sa ating atay. So halimbawa po niyan, kung meron kang heart failure, yung congestive heart failure, so maaari kang magkaroon ng pagtaas ng pressure doon sa atay po natin, yung mga daanan po ng dugo doon. O kaya naman po, meron ka halimbawang meron ka kunwari halimbawang mga baradong daanan ng dugo, yung daluyan ng dugo, na maaaring makapagdulot din ng pag-backflow o hindi pagdaloy ng maganda ng dugo doon sa atay papunta sa ating sirkulasyon sa
buong katawan po natin. So maaari pong mapinsala din natin doon yung mga selula ng ating atay. Halimbawa, kunwari naman meron kang yung tinatawag na polycythemia. So halimbawa kung may malapot yung dugo mo, kung malapot po yung dugo mo, so ang mangyayari po, hindi masyadong dadaloy ng maganda yung ano natin, yung dugo po natin. So, doon naman po sa pagkakaroon ng tinatawag na biliary tract disease, no? So nakukompormiso po yung mga daanan ng bile po natin doon. So, pag nakompormiso po yun, ano po mangyayari? Siyempre, magbabara-bara po doon sa may daanan ng bile po natin hanggang sa hindi natin mailabas yun. At magdudulot po yun sa atin ang tinatawag na hyperbilirubinemia. Yan po, no? Yung tungkol po sa hyperbilirubinemia, meron po tayong video niyan. Na yan po, nandyan po sa may description, sa may ibaba, no? Maaari nyo pong i-click yan dyan, yung tungkol sa jaundice, no? Yung paninilaw ng mga ano po natin, ng skin po natin, no? Yung mata po natin. So, yan po, no? Meron tayong tinatawag po dyan na primary biliary cirrhosis or yung primary biliary cholangitis o kaya yung tinatawag namin dyan na primary sclerosing cholangitis, no? So, mapapansin niyo yan po yung mga dahilan po ng mga paninilaw ng mga skin po natin saka yung mata, no? Yung tinatawag na icterus. So, mapapansin niyo po, napakaraming pwedeng maging dahilan para masira po ang atay natin. Pero ang kadalasan pong pinag-ano lang natin, kibit-balikat, wala tayong pakialam, yung mga ano po natin, yung pagkakaroon ng mataas ang kolesterol, no? Pagkakaroon ng diabetes. Kala nila malayong hindi naman ako magkakaroon ng sakit sa atay kasi ang pagkakaroon ng sakit sa atay yan yung may mga hepatitis, no? Mga viral hepatitis yung minimin nila noon. Pero ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng selula ng atay, no? Pag sinabing hepatitis, maaring iba-iba yung dahilan noon, hindi lang virus. Kasi pag virus ang dahilan, ang tawag po doon, viral hepatitis, no? Kahit ano pong problema na or kondisyon na nabanggit ko na maaaring sumira sa atay niya, no? Ang tawag po doon ay hepatitis pag namagana yung mga selula ng atay natin o namagana yung atay po natin. Alam niyo po ba yung kasing atay natin na pag namamagana siya, no? Nasobrahan siya sa pamamaga, so maaaring masira yung mga selula. At ayan pong mga selula na yan ay milyon po yan dyan sa ating atay. So halimbawa, ang daming nasirang selula doon sa loob ng ating atay. Para lagay ninyo na 1/4 ng kabuuan ng atay, no? Yung parting yun, nasira yung mga selula doon. So yun na nga, no? Pag namaga po yung atay natin, ang mangyayari po, susunod na po dyan, magkakaroon na po siya ng mga maraming deposito ng collagen, mga collagen fibers, no? So pag nangyari yon, ang mangyayari po doon sa atay natin, magkakaroon ng parang scarring, no? Yung scarring ng atay po natin. So ganyan po ang itsura ng magiging itsura ng atay natin na maraming collagen na doon na sa paligid niya. Dahil nga nung na-damage siya, nung namaga siya, noon yung parang halos pumutok na siya, na-stimulate din natin yung tinatawag naming ito cells or stellate cells. No, yun po ang responsable kung yun po ang pinaka may malaking ginagampanan kung bakit po nasisira yung atay natin. Normally kasi yung cells na yan, ay yung ito cells, yung stellate cells na yan, imbakan lang po yan ng vitamin A, no? Tapos ng mga taba. No, once na namaga po yung selula ng atay po natin, may stimulate po natin yan at papakawalan niya rin yung mga taba, no, yung mga naka-deposito dun sa kanya. At yun po ay isang kadahilanan po, no, para makapag-release po doon ng mga tinatawag na mga collagen. Tapos may mga pupunta pa din doon na mga ano po natin, no, yung tinatawag namin na mga immune mediators, no, yung mga cellular matrix natin. So pupunta yan doon, magtatambak-tambak po yan doon. Imagine niyo, no, ang dami na doon, no, na nakatambak doon. So hindi na po masyado magiging elastic po yung atay natin. At pag nagtagal po, pag nagtagal po, no, yan na po yung talagang maaari ka nang humantong sa pagkakaroon ng liver failure, no, hindi na magpa-function yung liver mo. So yan po ang pahapyaw na po natin na pagtatalakay dito tungkol sa pagkasira ng atay.
ang pinaka-focusan po natin dito ay yung sintomas at yung mga test, no, na maaaring ipasagawa po sa inyo pag nagsuspecha po ang inyong doktor na meron kayong pagkapinsala ng atay, or meron kayong halimbawa liver fibrosis na maaaring mauwi na sa pagkakaroon ng liver cirrhosis hanggang sa ma-damage na yung liver ninyo, no? Yung, liver failure. So yung mga sintomas na maaari natin maramdaman ay tatalakayin po natin yan base po doon sa kung ano yung function ng liver natin. So na-discuss ko na rin po yan sa ibang video, no, yung mga tungkol dyan sa atay na natin doon sa mga fatty liver na lecture po natin, no. Tinalakay po natin doon yung iba't ibang function, no, yung trabaho ng atay natin. So doon po tayo magbabase ng mga sintomas. So may isa po kasing trabaho yung atay natin na gumawa ng albumin. Itong albumin po ay isang protina na responsable para ma-hold po natin yung mga fluid po doon sa daanan ng ating mga dugo. So hindi po kumawala, no, doon sa mga ang tawag namin dito interstitial space po na, no, yung interstitial space, no. So pag wala nang gumagawa ng albumin, so yung mga fluid doon sa daanan ng dugo natin o yung sa dugo po natin, no, may kasama po kasi yung fluid, no, mga plasma. So pag walang albumin, lalabas po yun, tatagos po yun doon at mapupunta po yun doon sa mga labas ng natin, daanan ng dugo, no. So ganun po ang mangyayari. Andiyan po yung makikita ninyo yung namamanas. So maaaring mamanas po yung po natin, yung binti, no, maaaring mamanas din po yung tiyan po natin, yung tinatawag na ascites. So yan po yung mga sintomas. Kasi dahil nga po sira na yung mga selula ng atay po natin, so kulang o wala nang gumagawa ng albumin, no? So yan po ang maaaring maging sintomas. Ikalawa naman po ay yung pagkakaroon ng coagulopathy. Yung coagulopathy po, ibig sabihin po hindi nagkaklat yung dugo po natin. So no, may kasi dapat may sapat na, may normal na oras lang, no, na ilang segundo, mga around 13 seconds yung pagklat po ng dugo natin. So dahil nga po yung atay po natin, isa rin po yan sa gumagawa ng protina para mag-clot po yung dugo natin. No, may tinatawag kami na mga clotting factors, no. So dahil kung magiging sira nga ang mga selula ng atay po natin, yan po ang mangyayari dahil wala na nagpo-produce ng mga, or kulang na yung nagpo-produce ng mga tinatawag natin na clotting factor na responsable sa pag-clot ng dugo natin. So ano mangyayari? So magkakaroon po ng risk ng bleeding. So maaari ka dyan magkaroon ng mga pasapasa, no, dahil mga intradermal bleeding, o kaya magkaroon ka ng pagdurugo ng ilong, o kaya naman po magkaroon ka ng gastrointestinal bleeding, no, yung pagdurugo ng natin dito sa may bituka natin o kaya sa stomach po natin. So maaari, tapos syempre pati dun sa natin, sa utak natin, pwede rin magkaroon ng bleeding po dyan, no. Magkakaroon tayo ng intracranial hemorrhage, maaari tayo magkaroon. At dagdag pa dyan, dahil din po sa kakulangan ng produksyon ng TPO o yung tinatawag namin na thrombopoietin, isa pang factor yan na maaari talagang hindi basta-basta mag-clot yung dugo natin. Kung magkaroon lang tayo ng konting bleedings, dire-diretso lang ang dugo po, no, dahil kulang din yung platelet po natin. Yung thrombopoietin po yun, ginagawa yun ng liver, at yung TPO na yun or yung thrombopoietin na yun ay yun ang magbibigay ng hudyat doon sa ating bone marrow para makapag gawa pa siya, no, na maraming platelet, no. Kung doon sa kidney natin yung erythropoietin, yung sa RBC po natin, doon naman po sa may thrombopoietin natin yung nasa atay, para doon yun sa platelet po natin. So isa pang kadahilanan yon pag na maaaring mag-increase ang chance ng bleeding po natin. Tapos maaari din po tayo magkaroon dito ng tinatawag na hepatic encephalopathy, no. So magkakaroon tayo ng problema doon po sa ating utak. Kasi po alam niyo po ba na yung atay po natin
Ang isa po sa trabaho niyan ay mag-clear ng ammonia doon sa ating katawan, no? Ngayon, dahil sira yung ano natin, sira yung atay natin. Yung ammonia doon sa ating katawan, normally po kasi dapat yung ammonia na yon ay mag-undergo ng process ng urea cycle para po mailabas natin yung ammonia na yon. Ngayon, dahil nga sira yung atay natin, walang magpoproseso po nun, tataas yung ammonia po natin. So, walang tsansa or napakababa ng tsansa na mailabas po natin yung ammonia na yan at toxic po yan sa ating katawan. So, maaari po yan umakyat dun sa utak natin, no? Yung ammonia na yan. No, pag akyat po yan sa utak natin, magbabind po yan doon sa tinatawag namin na glutamate hanggang sa pag nakapasok maging glutamine. So, magkakaroon na po doon ng problema doon sa ating brain, no, dahil maaari pong pag yung glutamine kasi yun, no, yung ammonia po yun, no, pagkakaroon ng hepatic encephalopathy, hihigop yun ng sobrang fluid, no, so magkakaroon ng excessive fluid doon sa utak po natin. So maaring mamaga, no? Mamaga po yung utak natin. So pag namaga yun, mag-increase yung pressure doon sa ulo po natin. So maaari tayong maiipit yung mga ano natin diyan, yung mga brain natin, yung mga brain cells po natin diyan, maiipit dahil sa taas ng pressure. So maaari pa tayong magkaroon ng tinatawag na brain herniation. So ang mga sintomas na maaaring maramdaman ng may tinatawag na hepatic encephalopathy ay yung altered mental states, no? O kung halimbawa medyo tolero siya, wala siya sa hulog ng kausap, no, yung mga ganon, tapos nagdideliryo, mga ganon. Meron pa o kaya may sign na yung tinatawag namin na asterixis, no, yung pag pinaganon mo yung pasyente, ang mangyayari po, pag pinaganon mo siya, yung magpa-flop yan na ano niya, na kamay niya, gaganon-ganon yan, no, na unintentional. So, yun po yung mga maaaring sintomas na kakitaan ninyo sa isang tao na nasira yung atay at nag-lead na into hepatic encephalopathy. At isa pang trabaho ng atay natin ay yung mag-metabolize ng estrogen natin, no? Yung magpababa ng level ng estrogen sa katawan natin. Halimbawa sa babae, alam naman natin na pag during fertility, tumataas yung estrogen. Hindi naman tayo habang buhay fertile na wala nang katapusan, di ba? Siyempre, kailangan bumaba din yung estrogen na yan. So, alam nyo ba, nagtatrabaho nun liver. Sa lalaki naman po, di ba, ang estrogen po natin hindi naman dapat mataas. Dapat nasa mababang level lang kasi sa atin testosterone sa lalaki. So, ang responsable po niyan para manatiling mababa lang yung estrogen natin ay yung liver din natin, no? Sila din nagme-metabolize niyan. So, ngayon, dahil nasira si atay, nasira yung selula ng atay natin, maaari tayong magkaroon ng mga sintomas na sa lalaki po, yung pagkakaroon ng lumalaki yung ano nyo, yung breast, no? Sa lalaki dapat hindi naman yung kagaya ng babae, no? So sa lalaki maaring lumaki yon. Ang tawag doon ay yung gynecomastia, no? So tapos yung mga buhok natin, no? Kung lalaki tayo, no? So maaring mabawasan yung mga buhok-buhok natin kung balbon-balbon yung dibdib nyo dyan. So maaring mawala yan or mabawasan. So dahil nga po tumataas yung level ng estrogen ninyo. Imagine niyo lalaki kayo pero taas ng level ng estrogen ninyo. So alam naman natin na pambabae yan. So maaaring magkaroon kayo ng mga karakteristik na kakikitaan natin dun sa mga babae. Sa babae, syempre yung irregular menstruation, no? Syempre, kung napakataas ang estrogen mo, malamang may pagkakataon na pumalya yung pagme-mens mo. So, ganun po mga kakikitaan natin, no? Tapos yung generally, yung sa lalaki at babae naman, yung pwede tayong kakitaan ng tinatawag na pamumula ng palad o yung palmar erythema. Tapos po yung parang nagkakaroon kayo ng mga parang sapot-sapot dyan sa napula, dyan sa may skin ninyo. Ayan po, yung tinatawag natin na spider angioma. So, ang responsible po yan ay yung pagtaas po ng estrogen po dyan sa ating katawan. Since nga sira na yung liver natin, walang nagtatrabaho nung
nung ano natin, nung estrogen natin, no? Nananatiling mataas lagi yung level ng estrogen po natin. Bakit nga ba nagkakaroon ng mga parang pula-pula dyan sa ano natin, sa palad natin, saka yung dyan sa skin natin? Kasi po may isang trabaho po yung ano natin, no, yung estrogen po natin na paluwagin yung mga daanan ng dugo na maliliit doon sa skin po natin, no? Yung mga capillaries po natin doon. So kung luluwag yon, imagine niyo marami yung blood na pumupunta doon, kaya litaw na litaw yung pagkapula dito sa palad po natin, saka dito sa sa skin po natin. Mapapansin niyo yan minsan sa mga buntis, mapula yung palad dahil yun sa taas ng level ng estrogen. At ang tawag po dyan sa condition na yun ay yung tinatawag na hyperestrogenism. So yan po ang isa pang sintomas na maaari natin makita doon sa mga taong may liver cirrhosis o yung sira na yung atay po nila. Tapos, syempre, yung maaari nyo pa makita sa taong sira ang atay kung naninilaw yung katawan niya o kaya yung mata niya, ang tinatawag natin na jaundice. Na-explain ko naman na kanina yung bakit nagkakaroon ng jaundice dahil nga doon sa nagkakaproblema tayo doon sa conjugation ng bilirubin natin. Alam naman natin na pag hindi pa dumadating sa atay yung dugo natin, so hindi unconjugated yung bilirubin pa doon. Pagpasok ng atay, magiging conjugated para mailabas po natin yon. So dahil nga walang ganon, walang mangyayaring ganon, kulang yung mga selula na magtatrabaho ng ganon o wala na nagkaroon ng liver failure. So maninilaw po yung mga skin po natin o kaya yung mata po natin. Tapos alam niyo po ba na yung mga nagkakaroon ng liver cirrhosis in advanced stage talaga, yung progressive, sila yung mga matataas ang chance na magkaroon ng cancer sa atay. So yung mga nandun po sa atay niya, magbabago na po yung itsura ng mga selula po doon at maaari, kung hindi man sila mamatay, so maaari po sila magkaroon ng tinatawag na dysplasia o yung pagbabago ng hugis, anyo, yung size. So magiging mabubuo yon into tumor, magkakaroon ng bukol-bukol. At yung bukol-bukol kasi na yon, nagre-release yun ng yung tinatawag namin na AFP, yung alpha-fetoprotein. Kaya kung kinukumpare mo ng mga doktor ninyo, pag pinakuha yung AFP ninyo, baka gusto niya lang masiguro na kung nagli-lead ba into cancer o hindi naman. So binabantayan niya rin yung AFP, yung alpha-fetoprotein. So isa po yun na test, para malaman yung level niya kung normal ba o hindi. At may syempre isang trabaho pa ng atay natin ay mag-imbak ng mga vitamins and minerals. So wala tayong imbaka dyan, maaari din magkaroon ng malnutrition. Tapos isa rin po yan sa may ginagawa na IgA, So tumutulong po yan sa po natin sa immune system po natin. So kung magkakaroon din ng problema dyan, maaari din po tayo magkaroon ng mga infections. So yan po, bigyan din ko po itong pagkakaroon ng dito naman po sa ascites, yung pagkakaroon ng malaking tiyan. Yung laman po niyan puro fluid, So yan po, maaari po yan ma-infection, maaari po yan ma-infection. So ang tawag po diyan pag yung na-infected na po yung abdomen natin, yung tubig sa natin sa tiyan po natin, yung spontaneous bacterial peritonitis, ibig sabihin nagkaroon ng pamamaga yung peritoneum natin, yung tiyan natin, yung doon sa loob, nagkaroon ng pamamanas at pamamaga dahil nga po yung tubig doon ay inatake na rin ng mga bakterya. Siyempre alam naman natin na yung natin, yung bituka natin, napakarami po dyan na bakterya. At ang dahilan dyan din po sa pagkakaroon ng ascites, bukod dun po sa mababa po yung albumin po natin, ay dahil po mataas na rin yung pressure doon sa tinatawag namin na portal vein. So pag tumaas yung pressure po doon, babalik yun pababa, papunta doon po sa parte ng mga bituka po natin. So magkakaroon po doon ng mga, nandun na po magtatambay-tambay na po doon yung mga excess fluid. So yung excess fluid na po yun, pag inatake ng bacteria, ang tawag na po doon ay spontaneous bacterial peritonitis. At pag may mataas na pressure ka doon sa po natin, ng pressure ng
ng dugo, no, ng vein doon sa atay po natin, maaari din tayo magkaroon ng tinatawag na esophageal varices, no, yung parang yung junction ng ano po natin, ng stomach po natin at saka yung esophagus po natin, yung junction po nun, may parang mga varicose doon, no, yung mga vein po natin doon, no, yung mga daanan ng dugo, yung mga unoxygenated blood, mamamaga po yun kasi mataas na yung pressure So maaari din po yung pumutok, no? Kaya binabantayan din po yun ng inyong mga doktor kasi kung magkaroon ka ng esophageal varices, so maaari din yun mag-cause ng pagsusuka ng dugo, no? Tapos maaari din po ma-infection po rin yun, no? So yan po ang mga maaaring makita po natin sa taong may liver cirrhosis. So paano po ba ito dinadiagnose? Napakarami po ng mga isinasagawang pagsusuri or test, laboratory test or mga imaging na isinasagawa, no, para lang makonfirma talaga yung kondisyon ng liver cirrhosis. So example po diyan yung pagpapalaboratory po natin like liver function test, no, or yung hepatic panel o saka yung CBC, no, tinitingnan po yan. So yung CBC po natin, yung AST, ALT, tinitingnan po natin, o yung SGPT, SGOT na tinatawag. Tapos tinitingnan din po dyan yung bilirubin po natin, yung albumin, yung PT-INR, tinitingnan din po yan. So yung mga value ng result niyan, no, yung level niyan ay above normal. Except po doon sa platelet, no? Yung sa platelet po natin, bagsak 'yon. Kasi nga, 'di ba? Sabi ko, ang isa sa trabaho ng ano natin, ng liver po natin ay mag-produce ng TPO or yung thrombopoietin na nag-stimulate dun po sa bone marrow natin para makapag-produce po ng sapat o maayos na platelet po natin dahil nga sira po yung atay natin, yung cellula po doon. So wala or kulang ang may release na TPO, kaya yung platelet po natin bagsak, no? Tapos syempre bagsak din ang albumin. Pero pagdating po doon sa ano natin, no, sa SGPT, SGOT o yung AST, ALT, no, ang level po niyan maaaring mataas o maaaring parang normal lang din or mababa, no? Kasi po bakit po ba, no? ang akala kasi ng lahat, porque so ang dami na nilang sintomas, no? Ang dami na nilang sintomas, confirm na talaga na may ano sila, may liver problem. Tapos sinasabi, "Oh, okay naman ang ano ko, SGPT, SGOT ko, normal naman." Yan po yung tinatawag na pseudo-normal, no? Hindi po totoong normal yan. Kasi po yung SGPT, SGOT, nire-release po yan ng selula ng ating atay. So, kapag masyadong nakokompormiso ang ating atay, may problema tayo sa atay, tumataas po yung level niyan. Ngunit po pag sira na, no? Pag sira na yung atay natin, liver failure na. Sa palagay ninyo, sino pa magpo-produce nung ALT, yung ano, SGPT, SGOT yun? Siyempre, wala na. So, maaaring ang nagpo-produce na lang yun, yung mga ilang cellular na nananatiling ano pa, no, buhay pa. So, sila na lang nagpo-produce nun. Dahil ko konti lang din sila or nangingilan-lingilan lang din sila, so, hindi na ganun kataas ang maipoproduce nilang SGPT, SGOT. Kaya maaaring normal ang result, no? Sa disease process, no, yung pagkakaano ng mild, moderate, severe na problem sa liver, maaaring tumaas yun. Pero pag ano na po, pag nasira na talaga yung mga selula doon sa ating atay, so maaari nang maging normal uli yung babagsak into normal yung mataas na level ng SGPT o SGOT mo. So, yan po, tatandaan niyo. Kasi may nagtanong dati sa akin na ang dami ko pong ganito po, may liver, na daw ako, liver cirrhosis, no? Pero normal daw yung SGPT, SGOT niya. Maaring isa po yun sa dahilan, no? Kaya normal, yung tawag po namin doon, pseudo-normal o hindi totoong normal. Okay, yun po ang ibig sabihin ng pseudo, no? Hindi totoo. Tapos isang pang test na sinasagawa dyan ay yung syempre, yung sa imaging, yung abdominal ultrasound, no? With elastography. So makikita natin dyan kung may mga nodule yung natin, yung atay po natin, kung may mga parang bukol-bukol. Tapos dyan din makikita natin yung
kung okay pa ba yung atay natin o masyado ng steep. Then dahil nga syempre, marami ng mga collagen fiber doon na na-deposito dahil doon sa pamamaga ng mga selula ng atay na nasira na talaga, no? Sa karamihan ng collagen fiber. Yung collagen fiber po na yan na nandyan po sa mga liver po natin, no, na napakarami. Yan po yung nagdudulot ng pagiging steep ng ating atay. Tapos syempre, tinitingnan din dyan yung ano natin, yung mga cholesterol level natin, yung LDL, HDL, VLDL. So, tinitingnan po din natin yan, yung lipid profile. No, kailangan makita rin natin yon. At minsan, ang pinaka confirmatory ay yung pagpapa-liver biopsy, no? So, yan ay isang parang pinaka-confirmatory na isinasagawa para matukoy talaga kung kumusta na ba si atay. At siya nga po pala, bago ko makalimutan, alam nyo ba na dito sa pagkakaroon natin ng sirang atay, no, na damage na yung atay natin, maaari din po masira po yung kidney po natin, no? Yun po yung tinatawag namin na hepatorenal syndrome. So kung kailan po, talakayin na lang natin yan kung bakit paano masisira yung ano natin, yung kidney po natin kung may problema po tayo sa atay. Alam naman natin na yung tatlong yan, interconnected po yan, no? Yung atay, yung kidney, yung puso, no? Pag may mga nasira-sira dyan, magkakasira-sira na rin. Actually, ganoon naman talaga ang organ, no? Pag may nasira, minsan pag pinabayaan, nagkakaroon na ng komplikasyon. Or yung nagkakaroon na ng iba't ibang komplikasyon sa other organ. So, yan po parang ano lang po natin, no? Brief discussion lang po natin, no? Parang pahapyaw dito sa ating tungkol sa liver cirrhosis. Kaya pwede natin tong chapin na topic na to, no? Halimbawa, pag-usapan lang natin tungkol sa ascites, no? Halimbawa, pag-usapan lang natin yung pagkasira ng kidney dahil dun sa nasira yung atay niya. Yung mga ganun po, no? Para maikli lang po yung video, saka para mas maintindihan po natin, hindi yung labo-labo na napakaraming inputs na kailangan yung intindihin. So, ganito na lang muna po ang video natin. Kung may mga nais po kayong itanong dito sa pagkakaroon ng liver cirrhosis, i-comment nyo lang po dyan sa may comment box, o kaya naman po maaari nyo akong i-direct PM sa aking Facebook page na Master Galen PMS Official para po gawan natin ng video mismo, no? So hanggang dito na lang muna po. Ako po uli si Master Galen. Lagi nyo pong tatandaan ang mga video kong ginagawa po dito ay tanging gabay lamang. Ugaliin pa rin po ang kumonsulta sa inyong mga doktor para mas masuri kayo ng maayos at nang sa gayon ay malapatan kayo ng tamang lunas. So maraming salamat po. Ako po uli si Master Galen, no? Kita-kita na naman po ulit tayo sa susunod na video. Paalam.